ding yung iba kasing diyan masyado demanding. Let them grow outside their love team era. At the end of si Barbie, si B at D pa din. Double lock ba yun? Alin? Nakalak ba yun? Oo. Kanina pa. Final support lang tayo kahit masakit. Masakit naman talaga eh. Na hindi natin nakikita so far ang Barda. Masakit pero wala tayong magagawa eh. Kesa naman makipag-away tayo sa network. Mother network nila yan. E di, mas lalong hindi bibigyan ng project ang Barda. Diba? Kasi yung mga below the belt, kasi ang balita ko may nakarating sa akin balita. To atin-atin lang. Kahit marami nakakaparinig. Kahit maraming nakakarinig. Atin-atin lang. Alam nyo ba, naggrabe din i-bash si Miss Dayan. Grabe din i-bash. Grabe din i-bash si Miss Joy. Grabe din na i-bash ang GMA. So, ako, inaano ko sa inyo, ini-elaborate ko sa inyo na wala naman pong personalan. Trabaho lang yan. So, at importante rito, 'di ba, may nalalaman kayo kung ano nagaganap. May nalalaman kayo behind the camera, behind the scene. 'Di ba? May nalalaman kayo, may nababalitaan kayo, 'di ba? So mas okay 'yon. 'Di ba? At least alam nyo kung ano yung nababalitaan nyo, alam nyo yung 'di ba? Kasi ang totoo mga kabarda, ang hirap kasi ang hirap po na itong mga ganitong klase ng trabaho nila maaapektuhan ng lalo na si Barbie, ayaw ni Barbie ng ganyan. Totoo ito ayaw ni Barbie po ng ganyan. Yung ka-toxic. Kasi kung ganyan rin lang, kasi alam nyo ba, magiging yung mga kono ay kono ay Barbie na lang. 'Di ba sabi nila, Barbie na lang kami, ayaw na namin kay David. Alam nyo yan mga yan, magiging basher din ni Barbie yan. Maniwala kayo. Magiging basher ni Barbie yan. Alam nyo kung bakit? Pag hindi nila gusto yung ipapartner kay Barbie, maniwala kayo. Hindi, ayaw namin dyan, gaganon, hahanas yan. Hahanas yan mga yan. Ayaw na hanggang sa magiging basher yan. Ganon. So, kaya ko kayo ini-enhance sa mga kalakaran sa showbiz. Ini-enhance ko kayo kung hindi nyo napapansin. Ini-enhance ko kayo sa larangan, sa industriya, kasi nga nanggaling na kami dyan. Alam namin yung laro, alam namin yung kwento, alam namin yung ginagawang istorya. Okay? So, trabaho nila yan, and may trabaho dyan na nagaganap. It's not, hindi lahat ng nakikita nyo totoo. Hindi lahat na nakikita nyo is for real. Okay? Hindi lahat ng nakikita nyo ay yan, ay tawag dito, yung genuine. Okay? Na nakikita nyo so far na may kanya-kanya sila. Some of them, some of that issues, diba? Gawa-gawa na lang yan. For the hype. At yung iba naman dyan, sumasakay din, diba? Kaya nga, ini-enhance ko kayo na intindihin yung mabuti itong kalakaran ng showbiz. Madugo ang showbiz. Hindi lahat yan totoo. Okay? Hindi lahat. Sabi nga ni, di ba si Direk Benny nga, sabi nga sa inyo is, some of them, gimmick lang. Some of that, filter na. Pinifilter na yan. Kasi wala tayong magagawa. Anong gusto nyong gawin natin? Maging-magsik tayo. Anong gusto nyong gawin natin?
The more na kasi isa lang naman sasabihin sa atin ng GMA eh. Isa lang ang sasabihin sa atin ng GMA. O sige, kayo na magtrabaho. Oo, ngayon, pag sinabi ba sa atin ng GMA or sa inyo, pag sinabi sa inyo ng GMA, o sige nga, kayo na magtrabaho. Kayo dito sa pwesto namin. At kami yung magsasalita sa inyo. Kami yung magtuturo sa inyo. Diba? Masakit nga naman. Na alam naman nila yung trabaho nila, pero turo tayo ng turo. Kung ano yung gagawin nilang klase ng trabaho. Mahirap. Diba? So, alam ko naman, some of you is naiintindihan talaga. Actually, majority nga ng nanonood sa atin, naiintindihan yung pinupunto natin. Diba? Oo. Pilipinas Vergara, yes po. Kaya nga sabi ko nga hindi naman kaselos-selos. Kaya nga walang selos na naganap diyan. Mas more on kay Sam, yung nagkaroon ng issue sa BE. Oo, na may gelling factor. Kaya nga hindi tumabi, di ba? Hindi tumabi si David doon sa baba. Di ba? Hindi tumabi si David doon sa baba. Kasi katabi niya si Sam. Sa seatmates sila. Di ba? Mas more on yun ang naging issue rather than doon sa Barson. Kasi alam ni David yung Barson. Alam ni David. Maniwala kayo. Alam ni David. Ma'am Project pa, ayan, di ba po, ayan, consider pa lang, ayan, pinagpilitan kong Jericho Rosales David. Sabi ni Project Pop. For me, mamang, di naman big deal yung i-partner sila sa iba. Ang problema lang, madali masaktan yung mga fans sa mga FS nila. Sabi ni Ma'am Golden Scorpio. Tita Anita Diaz, no, Catherine, David for me. Barda lover forever only. My personal favorite. Ayan. Tita Anita Diaz, shout out po. Ayan. Lahat naman tayo talaga, Tita Anita. Diba? May kanya-kanya tayo talagang favoritism. Hindi naman natin pinupush. Sabi ko nga, hindi naman tayo nagpupush dito or hindi tayo nagtuturo na na suportahan yung mga love team or ila-love team sa kanila. Ini-encourage ko lang kayo na suportahan individually. Kasi kung talagang Barda fans tayo, support natin yung Barda. Did you get my point? Kumbaga, suportahan mo si Barbie, hindi as a love team niya with Barson. Hindi. Si Barbie lang. So, suportahan mo si David, hindi as a Jilvid. Si David lang. Nakasupport ka doon dahil mahal mo yung dalawa. Diba? Mahal mo yung dalawa. So, yun lang yung pinapaintindi ko. In regards naman sa enhancing, pagdating dun sa mga trabaho nila, na kailangan rin natin talagang irespeto, diba? Na wala tayo kasi talaga magagawa sa totoo lang, mga kabarda. Wala tayong magagawa. Oo. Gustuhin man natin na ura-urada na andyan ang barda. Wala tayong magagawa. Hindi tayo yung decision maker. Alam nyo lang nga magagawa natin, mag-antay. Yun lang talaga. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, malampasan nyo lang ito ng matiwasay. Oo. Eto lang advice ko lang, pag may nakita kayo sa X or sa FB or sa Instagram na nagbi-below the belt, nang babash, eto kasi may balita nga ako na may nanonood sa mga na mga dati raw Barda vlogger, dati raw Barda supporter, ngayong basher na. Alam niyo yung kung sino yung mga yon? Jim Barda, na dating Barda, ngayong basher na. Diba? Ngayon binabash na si David.
siniraan ng gusto si David. Sinisira si David. Kala ni Jim Panot, wala nanonood sa kanya. Meron. Alam na alam siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi, kung bakit di siya nagpapakita ng muka. Para hindi siya ma-recognize. Para makapunta siya. Para makaano siya, di ba? O, barda lang kami, sabi ni Ma'am Sonia. O, baka pag katapos ng Barbie Joshua, David Catherine, baka isusunod na ang ating barda. Meron at meron yan. Ang gusto lang naman ng ano rito, ng network, intindihin lang natin yung trabaho nila. That's the reason kung bakit naka-solo era sila ngayon. Naka-single era. Kasi nga, ano yan, kasi nga, itong Barson, sinimulan na. Itong kay David, wala eh. Wala eh. Hindi rin naman kakagatin yung Jilbid. Kasi, alam naman natin, di ba? Basta, mahabang kwento kasi yan eh. Di ba? Oo. Tama ka dyan, mamang. Kung hindi man suportahan, wag na lang magsalita ng di maganda. Oo. Mag-antay na lang kung kailan na lang sila magka-partner uli. Sabi ni Ma'am Jasmine Salas. Oo. Diba? Ako sa totoo lang namimiss ko na ang barda. Namimiss ko na may mga ganap pa naman sila eh. Let's wait and see. May mga events pa yan na pagsasamahan, maniwala kayo. Yun na nga lang, hindi sila ganon ka-sweet. Hindi na sila pwede magpakita ng mga yung natural ba? Ganon. Kumbaga, diba? Kaya mahirap. Kaya antayin natin mga kabarda. Marami pa yan, marami pa mga ganap. Marami pang pagbabago. Hindi lang hindi lang naman to yung hindi lang naman to yung first time na nangyari ito sa barda. Maraming beses na, di ba? It's understandable, but however, whoever is planning to do a David Catherine project are losing their mind and sense of profitability. Ayan, barda is at their peak, hot and admired by millions. Take advantage, please. Hayaan mo, Tita Anita. Ipaparating natin sa mga kaibigan yan. Diba? Yan, yung mga ganyang klase ng concern. Ayan, for example, yung mga ganyan. Yung mga ganyang thoughts, kagaya ng advice ni tama naman, may valid reason naman yan, na nasa peak era sila eh. Peak era ang barda. Yes, that's true. Diba? Totoo. Anuhin natin. Tanggapin na natin ang katotohanan na nasa peak ang barda. Diba? Pero may nagdesisyon na parang isolo era na lang muna sila. At buwagin ang barda for the meantime. For the meantime lang naman. So, malay nyo, diba? Malay nyo. Ay, salamat. Ayan, naabutan ko pa po ang live mo, Mama Pickles. Good morning po sa lahat na nandito, mga kabarda. Ma'am Aida Figueroa, ayan, salamat po. Yung Barson nga, ayan, pinagalitan si Barbie ng management dahil tapos ng gala, dahil kumain lang ayan sa McDonald's, ang daming bash ni Barbie. Hindi, actually maswerteng buhay. Hindi naman po totoo 'yun.
Oo, hindi naman po totoo yun na pinagalitan si Barbie. Alam po ng GMA yun. Sila nga may gawa nun that time. Kasi hindi pa hawak ng ABS ang FS nun. Yung gala po, hawak pa ng GMA yun that time. Hindi po totoo yun. Hindi, yun chinismis ng ano. Hindi po. Ano lang yun, it's a hyping, part of the hype ng Barsot. Hindi po totoo yun. Naka-ready nga lahat ng camera eh. Oo, maswerte yung buhay. Naka-ready po lahat ng camera. Hindi po totoong pinagalitan si Barbie. Hindi po totoong nagalit ang management. Okay. Hindi po totoo. Kasi alam nila yon in the first place. Dahil sila may pakananon in the first place. Ayan, ba't wala po yung hairband na pink? Oo, gusto ko yon. Hinahanap ko, hindi ko makita, Ma'am Itsu. Hindi naman epal si Sam. Nung nasa Cebu sila, mukhang nag-iingat si Sam at di dumidikit kay Barbie. May respeto siya sa Barda. Sabi ni Ma'am Marlene Sorio. Hindi, nung mga nauna po. Eto kasi recently, wala na, iniwasan na siya ni Barbie. Umiiwas na talaga si Barbie yung paghawak. Kasi meron ding girlfriend si Sam. May jowa din kasi si Sam. Baka mamaya 'di ba, magselos yung jowa ni Sam, 'di ba? So hindi siya masyadong mahawa kay Sam, gano'n. Oo. Na ano lang naman, na misinterpret lang naman yung ano kasi, yung kape. Oo. Kasi nalaman ni Sam na gano'n, na may mahilig sa kape pala si Barbie. So parang nag-treat lang siya ng kape. Oo. Na binigyan naman ng mali siya ng mga iba. Na nakarating kay yung chismis, nakarating kay David. Kaya iba yung dating ng kwento. Ganun kasi minsan eh. Ayan. Sabi, hindi ba na-trace ng GMA na hindi man tunay na barda yung mga nababash sa GMA? Hindi po, Ma'am Mama GMA, Mama Jasmine Salas, hindi po. Kaya si Jim Panot, yung mga alagad niya, naandyan lang. Naandyan lang. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag ko lang makikita yung mga basher. Yung mga basher ni David, nagpapakalat, mapapahiya sa akin. Pagka kunwari nakita ko sa event, magtago na kayo, wag tayong magtatagpo. Kasi doon mismo sa event na yon, mapapahiya kayo. Pagtitinginan kayo ng mga tao. Dahil sasabihin ko, basher ka. Basher ka ni David. Diba? Basher to ni David ba't nandito to? Gaganunin ko. Na. Mag-ingat-ingat kayo. Kilala ko kayo. Kayong mga nagpapanggap na fanay ni Barbie. Kayong mga nagpapanggap na fanay ni David. Kilala ko mga karakas nyo, ha? Diba? Mamang, yung jogging mo, kailan po? Ay, abangan nyo po yan. Oo. Shoutout po, Sir Pikwa, Tamsakdan. Ma'am Adela Braso, shoutout din po. Di kasi para malaman ng GMA, 'di ba? Yung mga kung sino yung mga bashers, yung mga totoong bashers, 'di ba? Ma'am Erica Ferma, shout out, good evening. Well, dito naman tayo. Okay. Sa sa tinatalakay nga natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-spread natin na mahalin natin ang barda. Anuhin natin, irespeto natin kung ano yung trabaho nila para po bigyan pa sila ng more projects. More projects pa po.
'Di ba? Kasi pag nakita ng GMA na sinusuportahan natin individually, hindi yung love team na love team sa kanila, individually. Oo. Kasi ang Barson wala na eh. Flop ang Barson. Ano natin yan, tanggapin natin yung katotohanan. Flop ang Barson. Hindi siya nakabuo ng fandom. Hindi siya nakabuo ng ng fan base. Wala siyang fan base. Okay? So, hindi kagaya ng Barda na nasa top pick pa rin, top pa rin. 'Di ba? Nasa ano pa rin tayo, yung kumbaga nasa rurok ng init ng usapin, ang Barda pa rin. Kaya maraming salamat sa mga patuloy na nakasuporta sa Barda at nag-aantay, 'di ba, nitong paparating na kanilang project together. 'Di ba? At mga cross finger, 'di ba? So, kaya kung may mga makita man kayo na, "Uy, nag-guest si ano rito, magkasama ang Barson dito." Showing ano pa po 'di ba? 'Di ba sabi ko nga may request pang another movie. So, hindi natin alam kung tatanggapin ni Barang o hindi, 'di ba? So, kung tanggapin ni Barang, irespeto po natin 'yun. Ngayon kung hindi niya tanggapin, 'di mas okay, 'di ba? Kasi in the end of the day, wala tayong magagawa. Kayo lang may stress. Gusto nyo ba stress kayo? 'Di ba hindi? So, maganda, ang gawin natin habang wala pang ganap ang Barda, edi yung mga ano muna nila, mga personal ano muna nila, agenda together. Agenda individual, 'di ba? Kung ano yung ganap kay David, yun ang i-update natin. Kung anong ganap kay Barbie, yun ang i-update natin, 'di ba? No, I don't think David will fall for Catherine. Cause he know very well. Barbie and knowing David. Ayan, surely he truly knew very well Barbie, her personality. Sabi ni Ma'am Helen Villanueva. Barda Israel, stay strong. Sabi ni Ma'am Charo Aguilar. Diba? Oy, ba't nagbura si Ma'am Itsumo? Ba't nagbura ka, Ma'am Itsumo? Ano yan? Chill lang tayo, sabi ni Ma'am Susan B. Martir. I'll send you another pink hairband, sabi ni Tita Anita. Thank you, Tita Anita. Pink hair and for your flowers. Ay, thank you. Thank you, Tita Anita. I love it. I love you, Tita. Thank you so much. Grabe si Tita Anita. Very supportive talagang 'di ba? May pagbili ng ating mga borlalay, 'di ba? Ayan. Good evening po, Mamang. Ayan, Grace Cueco. Mamang, yung jogging mo kailan? Ayan, malapit na po yan. Ayan, good evening, Madam Pickles. Ayan, Ma'am Priscilla Labrador. Mamang Pikwa. Nalulungkot po ako kasi miss ko na po ang Barda. Tagal naman mo binili. Lahat naman tayo naiinip. 'Di ba? Lahat tayo naiinip. 'Di ba? Magmuni-muni muna kayo, magmuni-muni muna tayo. Kumbaga, ano muna tayo, magbigay muna tayo ng kuro-kuro. 'Di ba? Ganun. Good evening, Madam Pickles. Nati Aguilar, shout out. Ma'am Priscilla Labrador, shout out. Ma'am Angie Mendoza, maswerteng buhay. Ako support ko ang dalawa sa single era nila. Sabi ni maswerteng buhay. Ayan. Ako naman hindi ko naman kayo pinipilit Walang sapilitan dito. Sabi ko nga as always dito sa live natin, wala pong sapilitan. Open opinion po ito. Open open chat box. Okay. Open criticism dito. Pero wag lang below the belt. Wag lang yung hinahamak na natin si Barbie. Wag lang yung hinahamak na natin si David. Okay? Ang purpose ng live natin is educate other people and also update kung ano man yung kaganapan kay Barbie at kay David.
or sa Barda, 'di ba? Yan yung inaano natin. Update sa Barda, 'di ba? Madam Pickles, ano na po ganap sa Barda? Sabi ni Ma'am Nati Aguilar. Ayun, ako focus lang ako sa YouTube at TikTok lang. Basta wait lang me. Sabi ni Maswerteng Buhay. Kasi pag napunta kayo sa X, napaka-toxic. Alam nyo ba may yung kaibigan ko. Kaibigan ko. Grabe. Nakikita nga daw nila yung mukha ko. Oo. Nakikita daw nila. Sabi, bakla, ba't nandun, sikat na sikat ka sa X? Oo, sabi, bakit? Nakikita namin mukha mo, nakasiwalat doon. Sabi ko, hayaan mo na. Oo, hayaan mo na, ganun talaga. Sabi ko gano'n. So, wala naman uli ang Winter Sonata. Kawawa naman mga fans ng Barda. Sabi ni Ma'am Josephine ko, ayan, hindi naman po. Ma'am Josephine ko, hindi naman sa wala ang Winter Sonata. Baka may tendency. Kasi kung magpapatuloy yung bashing sa GMA, kung magpapatuloy yung bashing kala Miss Dayan, kala Miss Joy, at below the belt yung mga banat. Kasi yung mga gumagawa nito, sabi ko nga sa inyo, kung makakapag-message kayo sa mga i-send nyo sa GMA or itag nyo sa GMA na ito po ay hindi Barda supporters. Ito po ay troll. Ganon. Okay? Ito po ay basher. Okay? Hindi sila Barda fans. Ganunin nyo. Para alam ng GMA, mga kabarda, na ang Barda supporter, ang real Barda supporter ay hindi ganun kababastos. Okay? Kasi baka maapektuhan dito yung gaya nga ng sinabi ko, maapektuhan yung project ng dalawa. Instead na may naka-line up na, mawawala dahil bakit? Kasi kakabash ng kakabash. So, it's not healthy, 'di ba? Mas gusto nyo ba 'yon na kasi eto nga sasabihin ko sa inyo, 'di ba? Kung kakalabanin natin ng GMA, do you think mananalo tayo sa GMA? Hindi. Oo, magiging Aldab lang din 'yan. Tinanggal na yung Aldab, hindi na sila pinag-meet ulit. 'Di ba? Kasi bakit? Yung mga Aldab fans binash ng binash ang GMA. 'Di ba? Ganon. Ganon na nangyari eh. Yung mga ni Alden, mga supporter ni Alden from GMA na dating mga nakasupport na kay Alden, binash si Main. Yung syempre yung mga main stars, mga main squad, lumaban din. Binash din si Alden. Hanggang sa napunta sa binash na yung GMA. 'Di ba? Hanggang sa tuluyan na tinanggal na ang Aldab. Gusto nyo ba ganun mangyari sa Barda? Of course not, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kaya nyo sa X na ilaganap doon na pag may nag-post, for example, na binabash itong GMA, iparating nyo agad na eto po GMA, itag nyo agad sa GMA. Hindi ito Barda fan. Okay? Yung mga below the belt, yung mga below the belt. Okay? Pero yung nagbibigay lang ng opinion, wala masama ron. Pero ang tinatawag kasing bashing, for example, sinabi nila na ang tanga naman yan ng GMA, bakit ganito, ganyan. Yon. So yun, bashing yun. Kasi hindi siya pagbibigay ng opinion kasi nang alipusta ka, tinawag mong tanga eh. 'Di ba? So bashing na yun. Okay? 10 lang ang Barson tapos nabawasan ng isa. Kasi naging Jackson. Sabi ni Ma'am Itsu mo, natawa. Natawa naman ako doon sa Jackson. Ayan. Nadaanan ko yung reel ni Panot. Hindi daw naglalike si David kay Barbie. Ganon din daw si Barbie. Hindi natin nalalike
ayan, hindi natin nila like si David, sabi ni Ma'am Rose Cruz. Yung mga ganyang issue na yan, yung mga ganyang klase ng issue, ang babaw po niyan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yan si Panot, wala na yung basher na yan. Oo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pagka nasa, for example, pumunta siya sa event ng mga, ng mga barda, or sa GMA mismo, hindi pa papasukin yan. Lalo na pagka nalaman ng GMA na, kaya nga hindi siya nagpapakita ng mukha, pansin nyo, naka-face mask. Diba? Pag hindi siya nagpapakita ng mukha, kasi nga ayaw niya ma-recognize, para just in case na makapasok siya sa GMA, makapasok siya. Diba? Pag may event ang barda, makapunta siya. Kasi nga, hindi naman siya recognize. Diba? Kilala lang siya as Jim Barda. So, wala naman siyang pesla. Diba? Kasi, hindi siya ito-tolerate ng ganun. Unlike natin kasi, 'di ba? Tayo nakakaano tayo, 'di ba? Nakakapunta tayo sa mga event, 'di ba? Nakakapasok tayo sa GMA, 'di ba? Madam Pickles, ayan, napakinggan ko ang theme song ng Barda, ang ganda. Yes, 'di ba? Napakaganda. Kaya, 'di ba? Alam nyo ba yung ni Barda Composer, 'di ba? Ang gaganda ng gawa niya. Gaganda. Kaya, yun yung mga ganung bagay. 'Di ba? Ang sarap makakita ng ganun na tao na positive siya. Dahil bakit? Positive siya kasi alam niya na maraming natutuwa sa ginagawa niya. 'Di ba? Para sa Barda. Nai-inspire niya yung ibang tao. 'Di ba? Sa pamamagitan ng mga awitin na kino-compose niya. 'Di ba? Malaking bagay kaya 'yun. Malaking bagay yung ma-appreciate mo yung gawa ng isang tao. What more pa kaya si Barbie sa si David, 'di ba? Oo. Marami po ako nababasa ng ganun sa FB comments. Ma'am Maria Ursula. Kaya nga po, yung mga ganun, yung mga below the belt, i-report nyo agad. I-report nyo agad sa itag nyo agad sa GMA na ito ay hindi Barda supporter ito. Ipakita nyo sa GMA na nakasuporta kayo sa Barda. 'Di ba? Barda nga tayo eh. And correction lang po. Itong Barda po is mother network po nila ang GMA. Mother network nila yan. So, wala tayong magagawa kung anong ipatrabaho sa kanila ng mother network nila. FB and X, daming fake news. Correct, Ma'am Golden Scorpio. Mahusay yung music, Mamang Pickles, pati lyrics. Di ba? Kaya nga. Ako rin po, napakinggan ko rin yon. Oo, kaya post natin yon. Oo. Sino po ba ang kumanta nun? Sabi ni Ma'am Rose Cruz. Pop song na ang na-compose niya. Si Barda composer. Okay lang, ang long waiting, habaan pa ang PC. Basta okay ang Barda and going stronger sila. Sana, bongga ang pagbabalik nila. Alam nyo, Ma'am Trini Laureles, ito mga viewers natin sa 371. Ang
mga nag-iintay, sumunod po kayo sa yapak nila. Mag-enjoy lang tayo rito. Kasi alam nyo, pag naging basher kayo, ang ending, pag naging basher kayo, magiging basher na kayo for the rest of your life. Kasi ang basher, naisasabuhay kasi nila yan eh. Naisasabuhay talaga nila yan. Sabi ko nga, wala masama sa pagbibigay ng opinion. It's your opinion. Iba ang opinion sa panghusga. Okay? Kasi yung ginawa kasi kay David Licauco sa kay Barbie, hindi siya opinion. Panghuhusga siya. Yung tinawag si Barbie na malandi, easy to get, tinawag na parang haragan na babae. That is below the belt. That is bashing, harassment na yan. Yung kay David, tinawag siyang fuckboy, na tinawag siyang pakain puwet, na tinawag siyang walang delikadesa, tinawag siyang kung ano-ano, 'di ba? Sinungaling, manloloko. Yaan bashing na yan. And yaan ay hindi na siya opinion. Magiging opinion siya kung, for example, opinion ko lang po, bakit hindi na lang po ganito, ganyan, ganon, 'di ba? Na parang hindi naman po papatok yan, ganyan. Tulad nito, etong kay Catherine sa kay pwede tayong magbigay ng opinion. Ako, opinion ko feeling ko, baka hindi niya lang mahigitan yung expectation sa kagaya ng Cat Den movie. Kasi nga, maraming may ayaw, maraming hindi agree, 'di ba, sa tambalang ito, if ever na matuloy ito. If ever. So, ngayon, depende na lang 'yan sa pag-promote ng depende na lang 'yan sa pag-promote ng ng ABS, 'di ba? ABS naman for sure hahawak niya. So, ganun niya, 'yun ang mga tamang opinion. Oo. Pero yung mambabash ka na, ay hindi papatok yan kasi si Catherine Sakang. Anong kinalaman nun Sakang sa movie, 'di ba? So, yan yung mga ganun terms, pambabash. Yun na yung hindi na tama. Ay hindi papatok yan si David kasi hindi naman marunong umarte yan, parang tuod yan. 'Di ba may nambabash kay David na ganun? Take note. Taga-Abante pa. Ay hindi pala taga-Abante. Yung mga manunulat na iba na baklitang masyusyonda na binabayaran para i-ere, siraan si David. Ay oo nga po, Ma'am Vanessa, grabe naman yung vlogger na yun. Bakit? Anong sabi? Si David binabash na naman dahil di daw marunong kumanta. Sino yon? Sinong yon? Sige nga, i-play nga natin. Anong pangalan ng niya? And ire-rebat natin siya. Dali, ire-rebat natin siya. Ibabalik natin yung ka-etyosan niya. Sinong vlogger? Anong pangalan ng vlogger? I-play ko dito right now. Then, let's see. Diba? I-play natin. Sino po? Ano pong pangalan? Nakaharap pala sa likod. Napindot natin. Movie ni David at Kat. Matinding pressure sa part ni David. Oo. Kasi may expectation eh. May expectation. Pressure talaga kay David yan. Eto legit yon. Yung opinion ni Ma'am Lena National, if ever na matuloy
movie ni David at Kat, matinding pressure sa part ni David, lagi siya i-compare kay Alden. That's true. Totoo yun. Oo. At hindi ngayon pa lang, ngayon pa lang may criticism na. Ang mga ano diyan, may mga hanash na ang mga ano diyan. Kasi alam natin, aminado tayo, na lumalabas ang totoong galing ni David pag si Barbie ang ka-eksena niya. Alam natin yon. At aminado si David doon. 'Di ba? Na mas nai-enhance niya yung pag-arte niya. Mas lumalabas yung arte niya kasi may coach siya. Mismong si Barbie mismo ang coach niya. Kahit nga sa pagsagot, 'di ba? Ang nagturo sa kanya si Barbie. Sa mga interview, dati walang sugar coating si David. Walang showbiz na sagot si David dati. Pag tinanong mo siya right away, yun ang sagot niya. Tama mali. Tama mali. 'Di ba? Wala siyang showbiz na sagot. 'Di ba? Anong pressure yan? True po kasi sanay na siya sa nagtuturo si Barbie. Grabe po talaga mga basher. At sila po ang walang profile pic. Oo. Sa Davao event yon mamang. Lip sync daw. Sinong vlogger yon? Sinong vlogger? Natural po yon mag-lip sync. Kahit mga singer nagli-lip sync. Akala nyo sa mga concert walang lip sync? Meron po. Iilan lang yung iba. Akala nyo, recorded voice na nila yon. Voice na talaga nila yon. Okay? Doon sa mga concert. Kasi wala naman singer na kayang kumanta ng 20 kanta. Sige nga, maglabas kayo ng singer na kumanta ng live na 20 or 10 ang kinanta sunod-sunod. Kahit ang mga boy band, wala. Kahit mga K-pop, wala. So, wag niyong sabihin, mga basher, na porke lip sync, hindi na marunong kumanta. Diba? Bakit? Kala nyo SB19, pag nag-live performance sila, lahat ng live performance nila, hindi nagli-lip sync. Nagli-lip sync sila. Recorded na yung ibang kanta. Na boses nila. Kaya ang impact, pag kinanta nila, yung microphone po, ito, for example, naka-tune in na yan. Sa record nila, naka-tune in na yan na live record. Live record para live yung kalalabasan. Ganun po yun. Kinakanta na ng mga SB19 yan, ng mga Bini yan. Sa studio na. Live po, live yung naka-set sa live audio. Ganun po yun. Yung mga basher, yan syunga-syunga yan wala namang alam yan. Mga syunga-syunga lang yan. Ang sarap makinig ng mga kwentuhan. Thank you, Mamang Pickles. Maswerteng buhay. Salamat. Nabasa ko po comment doon. Wala daw, kagana kumanta si David. Di daw magaling kumanta po. The first time anong gusto mo? Saan ka nakakita? Na first time mag-launch ng single, napakagaling na. Remember po sila Regine Velasquez, sila Jessa Zaragoza, sila Jaya, sila Sharon Cuneta, kahit sino pa, nakri-criticize nga Eto pa kayan si David Licao po. Diba? Nakri-criticize nga. Ito pa kayan si David Licao po. Diba? Dapat mga basher na i-report na di maganda ang mga sinasabi nila. Kasi paninira sa Barda, below the belt na. Yung sinasabi kasi nila, Mama Luchel, libre. Manlibre ka na. Kailan ka manlilibre, Mama Luchel? Hindi, joke lang.
Yung ano kasi, 'di ba, yung, iba kasi na syunga-syungang basher, hindi nila naiintindihan na yung may mga ano talaga, Daniel Padilla nga, eh. Oh, Daniel Padilla, unang release ni Daniel Padilla, yung "Nasa iyo na ang lahat, nasa iyo na ang lahat, minamahal kita." 'Pag kinakanta niya sa mall yun, lip sync yun. Lip sync yun. Ah, 'di ba? Nakri-criticize din siya. Oh. Eh, mga basher is always a basher. Tandaan niyo 'yan. Walang masama sa lip sync. Kasi yan nire-record na nila yan. So, totoong boses nila yan. Yung iba naman, pag hindi talaga maganda boses, oo, gumagamit ng ibang boses. Oo, ganun yon. Kinuha si David sa beauty sa Mindanao. Oo, nagkaroon ng issue na di daw maganda ang pag-awit ni David. Oo. Sige nga. Pakinggan nga natin. David Licauco in Davao. Hmm. Hmm. Sige nga, pakinggan nga natin. Wait ah. Wala eh. Wait lang. O ba, puro sigawan, wala akong marinig. Wala naman ako marinig na kanta. Nasa ba yung kanta mo, Dave? Puro sigawan yung naririnig ko. Ganun, ganun. Yung ano, kanta. Ito lang kanta. Uy, nasa top ano tayo ah. Nasa top ano tayo. Tawag dito, nasa top searching tayo. Taray ng ano natin, channel natin. Sa showbiz. Nasa top ano tayo. Trending. Taray, nasa recommendation tayo. Yan o. Wala. Ba't ganon? Wala naman. Wala akong makita. Puro sigawan, mga kabarda. Ano ba yan? Makapiright ako niyan. Ito. Ito na ito. O ayan mga basher, iyak. Tignan nyo nga yung mga nanonood kay David Licauco. Tignan nyo nga yung sumisigaw kay David Licauco. Yan ba ang walang potensyal? Yan ba ang walang pangalan? Yan ba ang laos? Yan ba ang walang dating? Diyos ko, halos mapuno tong mall, halos mapuno itong mall sa Davao. Imagine, walang mapaghulugan ng karayom. Ayan, may mga grabe, diba? Grabe ang show. Tapos sasabihin ng mga basher, diba? Yung mga kulangot na basher na sana kulangot na lang kayo forever. Diba, Jim Barda? Sana kulangot ka na lang. Oo. Kasi wala ka na rin views eh. Wala ka ng kredibilidad. Diba? Kaya dapat,
Ganun na lang. Oo, maging kulangot ka na lang forever. Total, ano ka naman, basher ka naman ni David. 'Di ba? Oh. Ayan, nandiyan na si Ma'am Lynn Placino. Oo, kaka-out lang niya ata sa work. Ma'am Lynn Placino, hello po, I miss you all din po, Ma'am Rax. Ayan, yung mga may katanungan sa'yo, Ma'am Lynn Placino. Ayan, kinuha kasi siya. Oo, kasi sikat siya, yun lang yun. Alam naman nila na baguhan lang si David sa pagkanta. Kaya nga, anong ine-expect nila? Diba, Jed Madela agad, ganun. Ano ine-expect nila? Diba? Ano agad? Gary V agad, ganun. Diyos mio, Cartimar, sa mga basher na to. Kulangot talaga yung utak nitong mga ito eh. Ang lakas po ng tawa ko doon sa kulangot. Diba? Oo. Diba? Yung kulangot na bibilugin, tapos pipitikin, palabas ng earth si Jim Basher. Tama, correct, di ba? Ganun nila yung, para matanggal yung kasi di ba yung kulangot, kaya yung mga basher tawag natin diyan kulangot, kasi nga, nakakairita sila, di ba? Nakakairita. Oo, ang kulangot, di ba pag may kulangot ka, nakakairita, ganun ka ng ganun. Tapos bibilugi mo, tapos pipitikin. Di ba? Kahit nakadiri, bibilugi mo pa, tapos para lang pitikin. Di ba? Panort, alam mo na ginagawa sa'yo. Bibilugin ka, tapos saka pipitikin ka, gano'n. Mamang, mahal daw kasi ang talent fee niya. Di ba? Oo. Ganun talaga. Hi po, Ma'am Lynn Placino. Hello po, Mama Lynn Placino. Ay, Ma'am Lynn Placino, ang daming nag-aantay sa'yo at may mga katanungan sila sa'yo. Bakit kaya ang mga basher gusto nila makapanakit ng kapwa? Alam mo, Ma'am Daisy, naranasan kasi nila. Binubuli rin kasi sila sa totoong buhay. Through social media lang sila nakakapambash, nakakabawi sa ibang sa ibang tao. Ganun yun. Kaya kinuha si David sa Davao. It's not the song, but the presence of David. Correct, di ba? Ito, hindi mahulugan taktak ko. Puro sigawan naririnig ko. Puro eto ba yon yung Wherever You Will Go na kinanta niya? Diyos ko, pati yung problema nyo, mga basher, di ba? Kahit po taga Angeles City po ako, hindi ako Aida Figueroa. Yan ang talaga ha, Ma'am Aida ha. Totoo ba yan, Ma'am Aida? Ma'am Lena Nacional. Ang mga basher, di masaya ang childhood ng mga yan. Kaya sa iba, binabawi. Kasi naranasan nila siguro na binabash sila. Hindi binabash, yung talagang literal na inaalipusta sila ng kabataan nila. Kaya ngayon, ang revenge nila sa social media, sa ibang tao, kasi yan psychological, psychological function ng utak ng tao yan. For example, meron kang naranasang hindi maganda at gusto mo siyang i-transfer, yung failure mo, gusto mong i-transfer sa ibang tao. At nakikita nilang tao, yung mga artista. Ma'am Lynn, ano po masasabi nyo na sabi ni Jim, wala na daw po project ang Barda next year? Sabi ni Ma'am Maria Amelia Hopia. Mamili, I'm here na, mamang. Ready na ulit sa BI ni Teacher Embracing. Wala, natulog na naman sa pansitan si Embracing. Umalis, nandito kanina. Ewan ko kung nasa lupalop na naman.
Baka nag-iikot, baka nasa TikTok na naman. Check mo nga, baka nasa TikTok, baka na kay VIP na naman yun. Palagay ko walang pressure kay David sa acting. O, nakasama na niya sina Alden at Dennis. Ay, oo, pwede rin. No? Marilyn Sorio. Pulang araw, pero si David ang naging best actor. Sabi ni Marilyn Sorio. Pwede rin, no? Baka this time, no, talagang ibigay niya yung todo rin. Kasi, pag si Catherine ng ano niya, for sure yan, oo, may pagka-drama talaga. Ayan. Kaya kinuha si David dahil siya ang nire-request ng karamihan. Sabi ni Ma'am Adjit Miranda, o. Diba? Yung mga basher kasi, hindi sila makaalis. Hindi sila sikat. Di sila kilala. Kilala lang sila as basher. O, tulad ni Jim Panot. Tignan nyo. Kakahit ng kakahit kay David. Diba? Kunwari Barbie Fortesa supporter siya. Hindi ba talaga siya Barbie supporter? Nakita nyo ba sa event ni Barbie yan? Nakita nyo ba? O kahit sa mga BS. Nung P77, nakita nyo ba? Si Jim Panot. Nasabi niya, Barbie lang. Ay, mas bet ko na lang si Barbie, ganyan-ganyan siya. Diba? Yung mga nagsasabi na Barbie na lang sila, nakita nyo sa event. Hindi, diba? Diba? Hindi. Sports na lang support na lang natin silang dalawa. Individually, baka pag pinaghiwalay ang barda dahil sa sobrang toxic ng mga issues, what will happen pag naghiwalay ang barda? Lalong happy na ang mga barda bashers. Totoo, Ma'am Ellen Villanueva. Ganun talaga mangyayari nga. Magwawagi sila. Sila ang wagi. Kasi nabuwag nila ang barda. Diba? Kasi gano'n naman talaga ginagawa nila. Nagpapanggap sila na barda supporters ko, no? Yung mga alagad nila, kunwari barda tayo. Dali. I-bash natin yung GMA. I-bash natin yung ano. Yeah, syempre, wala namang alam yung GMA. Kaya nga sabi ko sa inyo, itag nyo na agad kung sino ang mga bashers. Itag nyo na agad na sino sa GMA na ito ay hindi naman talaga legit barda fan. Ganon. Yung movie naman, ayan, kino-consider pa lang doon si David. Wala pa namang final, sabi ni Mamili. Yun nga, sabi ko nga bulungan pa lang yan. Diba kasi Mamili, diba remember Mamili, sinabi na natin dito yan, after pa lang ng bench. After ng bench, a couple days ago, after a couple days, diba, binanggit ko yan na nagkaroon ng bulungan. Nagkakaroon na ng bulungan na parang gustong gumawa ng movie ang collab itong parang cut din. Dito kay, sino nakakaalala nun? Alam mo yan, Mamili. Nung sinabi ko yan na andito ka sa live ko. Diba? After bench nun, siguro mga after 3 days, inisplo ko dito yan sa live ko na possible magkaroon ng movie ang Catherine at David. 'Di ba? Kasi nga may bulungan na kasi nakitaan ng spark. May bulungan na. Bulungan pa lang noon. Sabi ko nga sa inyo, hangga't hindi nag-pre-prod, walang preparation ng production, wala pa po 'yan. May posibilidad, yun sa nga natin sa barda nga natin wala pang pre-prod. Kaya may tendency pang ma-cancel. Okay? Yung sa yung rin naman na yan, wala pang pre-prod, wala pang announcement. 'Di ba? So, wala pa. May tendency hindi pa rin matuloy yan. Ganun yun. Ang laging sinasabi ni Barbie, sama-sama sa pag-angat. Sabi na maswerteng buhay. Madam, ayan. Ma'am Shirley Prado, hindi ko po maintindihan. Yan naman lagi kinakanta. Sabi ni Ma'am Maria Ursula. Kung hindi gusto ng tao si David, hindi ko kunin. Ang mahal kaya ng bayad niya.
O, 6 digit, sabi ni Ma'am Ajit. Correct, 'di ba?